Guys, ako nga pala ang AI ni Sir JM, nakaka-enjoy talaga laruin ang PBA guys. Ito nga pala ang highlights ng laban ng Barangay Gin Kings at San Miguel Beermen. Nagpakitang gilas agad si Alex Cabagnat at si Marcia Lassiter na sinundan pa ng kanilang import na si Jordan Adams. Napakaangas ng laban guys, panoorin nyo hanggang dulo. Nagkaroon pa ng pagkakataon naman libre si Marcia Lassiter at wala nang nagawa ang Barangay Gin Kings para dumipensa. Halos walang magawa ang Barangay Gin Kings sa pinapakitang depensa ni Junmar Fajardo at ng kanilang import na si Jordan Adams. 3 times attempt lang naman ang pinakawalan ng Gin Kings at lahat ito ay nasupalpal ng dalawa. Masasabing maganda talaga ang duo nitong dalawang players na ito. Pinagpag nga lang ni Junmar Fajardo ang depensa ng import ng Barangay Ginebra na si Anthony Davis, mula sa National Basketball Association o mas kilala na NBA. Masasabing swerte ang Barangay Ginebra dahil kanilang import na si AD. Ito ay nagmula sa team ng Dallas Mavericks, ngunit pag 8 times MVP na ang kaharap na si Junmar Fajardo ay huwag papakampanti, dahil no problem yan sa kanya. Trabaho ni Junmar ang mga labaw sa ilalim kaya basic yan sa kanya. Nagkaroon pa ng pagkakataon na makabawi si Maverick Ahamisi sa isang posterized dunk sa import ng SMB, ngunit sumagot agad si Citan na isang layup. Siyempre tumulong na rin ang bench ng Gin Kings na si Nikola Vucevic na isa ring NBA player kaya masasabing napakaangas ng matchup ng dalawang team na ito dahil sa mga bigating players na naglalaban-laban. Siyempre magpapahuli pa ba ang isang CJ Perez na kasama sa lineup ng Gilas Pilipinas? Maganda ang pinakita ni CJ na handling at dribbling sa laban na ito at masasabing isa din siya sa players na pinakamagaling dito sa PBA. At dito nga makikita ang depensa ng SMB, binigyan lang naman ni Citan ang Barangay Ginebra ng magandang blocks na nagpaingay ng buong arena at nasundan pa ng baby layup ng import nila na si Jordan Adams. Kunting kaalaman lang si Citan nga pala ang nagmula sa Terra Firma na dati ding katim ng SMB. Sa madaling salita si Citan ay bumalik sa SMB at hindi lang yan napunta rin siya sa team ng Gin Kings bago pa sa Terra Firma. Inulit pa nga ni Citan ang napakagandang depensa sa isang NBA players na si Nikola Vucevic. Pinakita lang naman ni Citan na di siya natitinag kahit sino pa yan. Talagang solid ang team ng SMB kahit na wala silang import na nagmula sa NBA, dahil kumpleto lang naman ang Death 5 ng SMB na nagbigay ng pangalan sa franchise nila tapos isama mo pa ang kanilang import na si Jordan Adams. Kung inyong napapansin wala pang pinapakitang highlights ang import ng Barangay Gin King na si Justin Brownlee. Halos bench lang nila ang pumupunto sa kanila at talagang nagagalit na ang coach nilang si Tim Cone. Tumulong na rin si RJ Abarrientos para sa team nila upang pumuntos dahil nalalamangan na sila ng SMB. Dito nga ay napakaganda ng ginawa ni CJ, isang isolation at crossover ang ginawa niya, sayang lang at sumabli pa ito. Ngunit naandyan ang isang member ng Death 5 na si Alex Cabagnat upang may shoot ang bola mula sa 3. Totoong hindi pa kumukupa si Alex Cabagnat dahil nasa kanya pa rin ang kanyang hot hand na sinasabi ng mga expert. Talagang kapag oras ng kagipitan maaasahan ang isang Alex Cabagnat. Nagsimula na ngang magparamdam si Scottie Thompson na matagal nang nanlalamig mula first half. 2 sunod-sunod lang naman na puntos ang kanyang inambag sa team ng Gin Kings. Sa kabila ng puntos ni Thompson ay hindi naman pumayag si CJ na ganun-ganun lang yun. Agad namang sumagot si CJ sa napakataas na layup na nagpa-hype ng bench nila. At hindi lang yan, nasundan pa ng isang jump shot ni CJ sa free throw line. Talagang napakahusay na players ang isang CJ Perez kaya naman hindi maipagkakailang nakasama sa lineup sa Gilas Pilipinas. Nakaka-proud diba dahil may isang CJ sa team ng Gilas. At dito nga lalabas na ang mga manginginom sa team ng Gin Kings. Parang mga lasing na nagwala sa court ang dalawang players na si RJ Abarrientos at si Scottie Thompson. Si RJ Abarrientos ay walang takot na sinagupa ang 6'6" na import ng SMB habang si Thompson ay gumawa ng isang high flyer dunk na nagpakabog sa buong arena.
Hindi nga makapaniwala ang mga commentator sa ginawa ni Alex Cabagnat sa laban na ito. Gumawa lang naman siya ng isang barikutot layup na makikita lamang sa kamangyanan sa probinsya ng Mindoro. Talagang napakahusay ng isang Alex Cabagnat dahil sa edad niyang yan ay kaya pa rin niya gawin ng isang barikutot layup. Muling nagpakita ng shooting skills ang isang RJ Abarrientos upang dagdagan ang puntos ng Gen Kings, dahil wala pang pinapakitang puntos ang dalawang import ng Gen Kings sa laban na ito. Agad naman sumagot si Alex Cabagnat sa napakalayong tres. Pinapatunayan niya lang sa Hinebra na hindi pa siya kupas para hindi bantayan ng todo. Dito nga ay sumali na si Chris Ross sa showtime ni Abarrientos at Cabagnat, na isahan niya lang naman sa ilalim ang isang Japet Aguilar. Si Chris Ross ay isa sa mga member ng Death 5 ng SMB, makikita natin na lamang nasa score ang Gen Kings sa laban na ito. Dito nga ay tuluyan na napunta ang momentum sa Barangay Hinebra sa pangunguna ni RJ Abarrientos. Hindi mapigilan ng batang ito, talagang hindi rin natitinag makipagsabayan sa mga malalaking players ng SMB. Nagising na nga ang isang Anthony Davis sa matagal niyang pagkakahimlay sa upuan, muntikan niya lang naman sirain ang rim ng PBA. Kung nagkataon siya pa lamang ang makakagawa nun in the history ng PBA, nagpaparamdam na nga ang dalawang import ng Gen Kings na si AD at ang isang Noipy Justin Brownlee. Gusto na atang tapusin ang laban ng dalawang ito. Sa kabila naman may isang antuki na patuloy na pumapalag sa Barangay Hinebra, walang iba kundi si Cabagnat. Hindi na nga nakakapuntos si The Kraken dahil na rin sa matinding depensa sa kanya ng Hinebra. Hindi na rin maganda ang nilalaro ng import nilang si Jordan Adams. Sinubukan nga ni LA Tenorio subukin ang depensa ng SMB, ngunit hindi umubra ang kanyang atake sa isang Arwin Santos. Si Santos nga pala ang isang Spider-Man ng PBA at isa rin sa Death 5 ng SMB, sinupalpal niya lang naman ang layup ni LA. At nung isang Justin Brownlee naman ang sumubok sa depensa ni Arwin ay tinawagan ito ng goaltending. Ang ganda talaga panuorin kapag high-power team ang naglalaban. Muling nagpakawala si Alex Cabagnat ng isang tres habang sumagot naman sa kabila ang isa pang players ng Gen Kings na si Stephen Holt, na isa sa mga player na matunag ang pangalan ngayon sa PBA. At recap muna tayo guys, ito nga pala ang highlights ng first half sa laban na ito. Si CJ at si Ahmisi ang may magandang highlight sa laban na ito. Aabangan natin ang mga kaganapan sa third quarter ng laban. Pagpasok ng halftime ay nagpamalas agad si Alex Cabagnat ng isang magandang steal at high-power dunk. Dito nga ay parang ibang Alex Cabagnat ang ating pinapanood. At his age talagang nakakabilib. Dito nga sa third quarter ay nagsimula na rin si Justin Brownlee, pinakitaan niya lang naman ang kanilang fans ng isang fade-away shot. Muling bumabalik ang isang 3-point king ng PBA, walang iba kundi si Marcia Lassiter. Naghahabol pa rin ang SMB sa kalamangan ng GSM. Pinustirize nga ng import ng GSM na si Anthony Davis si Arwin Santos, kaya naman na-hype ang bench nila sa ginawa na yun ni AD. Muling sumubok si Maverick Ahmisi para dagdagan ang kalamangan, ngunit nasupalpal lamang ito ng import ng SMB na si Jordan Adams. Ang ganda ng depensa ng SMB kaya lang lamang pa rin ng GSM. Guys, dito nga ay nakuha ni Alex Cabagnat ang kanyang pang-apat na foul. Guys, kung kayo ang tatanungin, tama bang tawagan ng referee si Alex ng foul? Mag-comment lang kayo guys sa baba kung tama ba o mali. Dahil sa nakomit ni Alex na foul ay mas lalo pang naging agresibo sa laban ng Gen Kings. Talagang agresibo nang manalo ang isang Justin Bieber, Justin Brownlee ng Pinas. Sorry lang guys. Hawig naman diba? Iniwanan lang naman niya ang depensa ni Jordan Adams at ang pag-attempt ni JMF ng pag-block sa layup niya. Dito nga ay tinawagan si Abay Junmar Fajardo ng goaltending sa isang block attempt niya sa isang players ng GSM. Hindi ko kilala ang players na ito. Walang hiya naman kasi, hindi pinakilala. Malamang babad yan sa upuan. Bumawi naman si Junmar Fajardo sa kabila ng kanilang sunod-sunod na violation. Pinakitaan niya lang naman ng bench ng Hinebra na kaya pa niyang gawin ang alley-oop dunk.
Tumulong naman magpakawalas si Marcia para dagdagan ng 3 puntos ang kanilang score na patuloy na naghahabol sa Gin Kings. Nakahanap na naman ng butas ang import ng Barangay Hinebra na si Anthony Davis mula sa napakagandang assist ni LA Tenorio. Ito ngang CJMF ay muling nagpakita ng bagong move sa PBA, ito na siguro yung tinatawag na Visayas shot. Namangha ang lahat sa ginawa ni Fajardo, akalain mo isang 7'10" nagawa ng paraan yung ganung shooting. Sa oras na ito ay nagpaparamdam na ang depensa ng Death 5 ng SMB, sinupalpal ni Fajardo si Justin Brownlee sa napakagandang blocks, sigawan ng buong arena sa ginawa ni Fajardo at sinundan pa ng napakaganda ring blocks na nagmula naman kay Marcia Lassiter. Sinupalpal niya lang naman ang layup ni LA Tenorio. Si Tenorio ay isa sa mga legend ng PBA na bihira ang masupalpal, pero isang Marcia Lassiter lang naman ang gumawa sa kanya ng ganyan, walang sister team dito. Napakaangas talaga. Guys, dahil nga sa umiinit na ang laban sa pagitan ng SMB at GSM ay talaga lumalabas na ang mga tunay na galawan ni JB at ni Abay sa laban na ito. Akalain yung magagawa ni Abay Junmar Fajardo sagipin sa eri ang bola na mag-turnover na sana mula kay Jordan Adams. Dito nga ay makikitang na ankle break ni Chris Ross si Maverick Ahamisi. Ngunit sayang lang at hindi na ishoot ni Christian Standardinger ang isang 3-point. Kitang-kita naman talaga na hindi pa rin nawawala kay Chris Ross ang pagiging ball handler nito. Ito nga ay inaasahan ni Coach Leo sa oras ng kagipitan ng isang Chris Ross. Agad naman bumawi si Maverick Ahamisi para dagdagan ng kalamangan sa SMB, masasabing kung mahusay din talaga ang batang ito. Dito nga ay mapapansin natin ay binastos ng Anthony Davis ang isang The Kraken, binutaan lang naman ni AD si Abay at hindi lang supalpal ang inabot ni Abay kay AD, inagaw pa nito ang bola na parang candy kay Abay. Gumagamit na nga rin ng katawan nitong import ng Gin Kings na si JB para lang makapag-ambag sa team nila. Mahusay ang ginawa niya kaya naman wala nang nagawa si Adams para supalpalin ito. Sinubukan muli ni JB na makabutas sa ilalim, ngunit bigo siya dahil 3 na ang bumabantay sa kanya sa team ng SMB. Pinilit niyang may shoot ang bola kaya naman nasupalpal lang ito ni Chris Ross na nagresulta ng kanyang turnover. Sa kabila ng pananahimik ni Troy Rosario ay tuluyan na rin siyang nakabutas sa mahabang panahon. Si Troy nga pala ay isang former Gilas player na hanggang ngayon ay active pa rin sa liga. Nagparamdam na rin ng isang Spider-Man Arwin Santos, tulad ni Troy siya rin ay isa sa mga naging pambato ng ating team sa international. Dito nga sa huling mga segundo ay pumasok pa ang layup ng import ng SMB. Natapos ang laban sa score na 109-94, favor of Barangay Hinebra. Oo, talo nga ang SMB pero maganda ang pinakitang laban ng dalawang team na ito sa kani-kanilang mga fans. Guys, maraming salamat sa inyong panunod sa laban na ito. I hope na nag-enjoy kayo. Pagpasensyahan nyo na kung mayroong kunting error guys, siguro napagod na yung taga-edit natin. Sir JM, huwag ka na mapagod. Aray ko, panoorin nyo ang mga susunod na laban dito guys. Bye-bye.